A win for women in sports. Ganyan tinawag ni Sepak Takraw Chief Karen Caballero ang pagbabawal sa mga transgender athletes sa women's events sa Olympics. Ang detalye sa agenda report ni Anton Rojas. Suportado ng Pangulo ng Pilipinas Sepak Takraw Association ang bagong patakaran ng International Olympic Committee na naglilimita sa women's events para lamang sa mga biological female. Sa The Scorecard ng Bilyonaryo News Channel, tinawag ni Karen Tanciangco Caballero ang desisyon ng IOC na isang tagumpay para sa mga kababaihan sa sports. Ang bagong patakaran na ipatutupad sa 2028 Los Angeles Games ay naglilimita ng eligibility sa female category sa mga atletang itinuturing na biologically female gamit ang isang one-time gene test. Ayon sa komite, layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang kaligtasan at integridad ng women's sports. It's only fair, and I think after this we can move forward really with and just really give women what's due them in sports. So I think it's a fair decision by the IOC. And we fully support the decision that's been set forth by the IOC. Sa ngayon, nakatutok daw ang National Sports Association sa makasaysayang pag-host ng bansa sa kauna-unahang Under-19 Asian Sepak Takraw Championship sa Nobyembre. This is in alignment with PBBM and the PSC's direction to really pursue sports tourism in the country. And I'm really proud to say this is the first youth games of Sepak Takraw, not just in the Asian level. So we're expecting we have committed 12 countries to join, but a maximum of 16 Asian countries. The best of Asia's youth will be coming in Manila middle of November 2026. Abala rin daw ang mga miyembro ng National Sepak Takraw Team sa kanilang preparasyon para sa nalalapit na Asian Games sa Oktubre sa Nagoya, Japan. Para sa agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.